Ngayong araw ay pag-usapan natin ang kaso ng isang sikat na aktor sa China. Isang lalaking nasa tuktok na ng kanyang tagumpay. Gwapo, may karismang nakakabighani at tila walang makakapigil sa pag-angat ng kanyang karera. Pero matapos lang ang isang gabi ng kasiyahan ay natagpuan siyang nakahandusay sa lupa at nahulog daw ito mula sa ikalimang palapag ng gusali. Ang malamlam na ilaw ng apartment complex ay tila saksi sa isang misteryosong pangyayari na hanggang ngayon ay puno ng tanong at kababalaghan. Ayon sa pulisya, isa raw itong simpleng aksidente dulot ng labis na pag-inom. Pero sunod-sunod na kakaibang detalye ang nagdulot ng matinding pagdududa sa publiko. Bakit nakakandado ang pinto mula sa loob? At bakit biglang nasira ang mga security camera sa mismong oras ng insidente? At higit sa lahat, bakit mamamatay ang isang aktor na ilang linggo na lang ay nakatakdang bumalik sa malaking screen, bit-bit ang bagong kontratang milyon-milyon ng halaga? Ito ba ay isang karaniwang aksidente lamang o may mas malalim na lihim na pilit itinatago ng mga makapangyarihang tao sa mundo ng showbiz? Ito ay hindi simpleng kaso lamang ng pagkamatay. Ito ay kaso na nagbubunyag ng madilim na bahagi ng mundo ng showbiz. At bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lamang dito sa aming channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating kwentong tinatalakay dito. Krimen X-Files. Si Yu Menglong ay ipinanganak noong Hunyo 15 taong 1988 sa Urumqi, Xinjiang Autonomous Region sa China. Mula pagkabata ay kapansin-pansin na ang kanyang talento sa sining. Marunong siyang tumugtog ng piano at cello at may matinding hilig sa larangan ng pag-arte. Sa likod ng lahat ng ito ay naging sandigan niya ang kanyang pamilya. Buong pusong sinuportahan at hinikayat siya ng mga ito na abutin ang kanyang mga pangarap. Ang suporta nilang iyon ang nagsilbing matibay na pundasyon para sa pagpasok niya sa makintab ngunit mapanganib na mundo ng showbiz. Pagtungtong niya sa hustong edad, buong tapang niyang pinili ang landas ng sining bilang tawag ng kanyang buhay. Umalis siya sa kanilang bayan at lumuwas patungong Beijing kung saan siya nag-aral sa Beijing Academy of Performing Arts. Ang hakbang na tuluyang nagbukas ng binto sa kanyang karera sa industriya ng showbiz. Ang desisyong ito ang nagbago ng direksyon ng kanyang buhay at dinala siya sa isang mundong puno ng mga ilaw at palakpakan. Ngunit sa likod nito ay nagkukubli ang mga aninong hindi lahat ay nakikita ng publiko. Nagsimula ang kanyang karera sa pag-arte noong taong 2007 nang sumali siya sa My Show, My Style kung saan nakapasok siya sa top 16 ng Xi'an region. Hindi man siya umabot sa finals, nagbigay naman ito sa kanya ng mahalagang karanasan sa entablado. Mga aral na naging puhunan niya sa mga susunod na taon. Patuloy niyang hinasa ang kanyang talento sa iba't ibang patimpalak hanggang sa sumali siya sa Superboy ng Hunan taong 2013. Dito nanalo siya bilang kampiyon ng Beijing region at nakapasok sa National Top 10. Dahil sa tagumpay na iyon, napansin siya ng Tianyu Media at agad siyang pinapirma bilang isa sa kanilang mga artist. Ito ay opisyal na simula ng kanyang profesional na karera sa showbiz, ngunit ang tunay na pagputok ng kanyang kasikatan ay dumating noong taong 2015 sa web drama na Go Princess Go. Sa kanyang karakter, bumida si Menglong sa kasuotan ng isang makisig na prinsipe, disente, may tindig at may lalim ang pag-arte. Mabilis siyang minahal ng mga manonood at mula noon ay naging isa na siyang bituing hindi na basta-basta mawawala sa liwanag ng entablado. Ang papel na iyon ang nagbigay kay Menglong hindi lang ng napakaraming tagahanga kundi pati ng isang karakter na tumatak sa puso ng mga manonood. Isang lalaking may lalim ng emosyon, bahagyang malungkot ngunit may karismang hindi mo basta malilimutan. Ang personalidad ng karakter ay tila sinadyang umayon sa likas na katauhan ni Menglong. Siya ay tahimik, may lalim at may misteryosong hindi mo agad mababasa. Pagsapit naman ng taong 2017 ay muling ipinakita ni Menglong ang kanyang husay sa Eternal Love, 10 Miles of Peach Blossoms bilang si Bian, kapatid ng karakter ni Yang Mi. Ang papel na iyon ang lalo pang nagtaas sa kanyang pangalan at tinawag pa siya ng media at mga tagahanga bilang the most handsome man in all directions at binansagang ancient costume male god. Ito na ang
itinuturing na rurok ng kanyang karera sa pag-arte. Isang panahon kung saan matatag na ang kanyang pangalan bilang isa sa pinakakilalang mukha sa Chinese period drama. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang talento. Pinatunayan ni Meng Long na isa siyang multi-talented artist. Naglabas siya ng mga awitin at sumubok ding mag-direct at mag-produce ng music videos para sa iba't ibang mang-aawit. Malugod itong tinanggap ng kanyang mga tagahanga na lalo pang nagpapatunay sa lawak ng kanyang kakayahan at sa apoy ng kanyang pagkamalikhain. Ang huling beses na nakita siya sa publiko ay noong Mayo 31 sa CCTV Dragon Boat Festival program. Sa kanyang sariling rehiyon sa Xinjiang, kinanta niya ang awiting Thousands of Miles. May maliwanag siyang ngiti at kumpiyansang tindig at presensyang nakakahawa. Walang bakas ng kakaiba at lahat ay nakakita ng isang masiglang Meng Long. Puno ng sigla at liwanag, kaya nang lumabas ang trahedya ukol sa kanya ay hindi halos makapaniwala ang lahat. Ngayon, balikan naman natin ang mga huling misteryosong oras ng kanyang buhay. Mga sandaling puno ng katanungan at mga detalyeng tila hindi nagtatagpo. Ayon sa unang ulat, ay gabi ng Setyembre 10 taong 2025 ay dumalo si Meng Long sa isang salo-salo sa bahay ng isang kaibigan. Kasama umano ang 5 o 6 pang tao. Ngunit kalaunan ay nilinaw ng kanyang kapatid na 5 lang talaga ang naroon. 3 lalaki, 1 babae at si Meng Long. Ang isa pang nakakabahala ay ni ang kanyang manager o assistant ay walang ideya kung sino ang 4 na taong kasama niya noon. Para sa isang kilalang artista tulad niya, napakakaiba na hindi alam ng kanyang team kung sino ang mga taong nakasama niya noong gabing iyon. Mas lalong nakapagtataka na lahat ng 4 na taong naroon ay pare-pareho ang pahayag na umano'y sobra ang nainom ni Meng Long at nawalan na siya ng malay. Pero salungat ito sa pagkakakilala nila sa kanya sa publiko. Siya ay isang lalaking kayang uminom ng maayos at hindi basta-basta natitinag ng alak. Ayon sa mga nakakita ay bandang 2:00 ng madaling araw ay sinabi ni Meng Long na gusto na niyang magpahinga. Pumasok daw ito sa kanyang silid at ikinandado ito mula sa loob. Sa una ay tila simpleng detalye lamang, ngunit kalaunan ito ang naging mahalagang susi sa misteryosong bumabalot sa kaso. Kung totoo ngang nakakandado ang pinto mula sa loob ay paano nga ba nangyari ang sumunod? Bandang 6:00 daw ng umaga ay natapos ang pagtitipon. Lahat ng naroon ay nagsabing hindi nila nakita si Meng Long na lumabas sa silid at doon nagsimula ang mga tanong na hanggang ngayon ay walang malinaw na kasagutan. Ang unang nakadiskubre sa katawan ni Meng Long ay isang residente ng building na naglalakad ng kanyang aso ng umagang iyon. Pero ang lalong nakakagulat, sa mismong sandaling iyon, isa sa 4 na taong dumalo sa party kagabi ay biglang lumitaw din sa ibaba. Ang nakakakilabot pa ay hindi lang ang kanyang presensya kundi ang kanyang naging reaksyon. Imbis na agad tumawag ng ambulansya o pulis na siyang normal na gagawin ng sino mang makakita ng taong sugatan, ay tinanggal niya ang suot niyang damit at ipinantakip sa mukha ni Meng Long. Ang kilos na iyon ang nagbukas ng napakaraming tanong. Bakit niya tinakpan ang mukha sa halip na humingi ng tulong? Sa ganitong sitwasyon, ang unang iisipin ng tao ay tumawag ng saklolo, hindi itago ang mukha ng biktima. Pagkaraan niyon, mga pulis lang ang dumating sa lugar, walang ambulansyang sumunod. Parang mula pa sa simula ay may mga taong kumpiyansa ng wala ng buhay si Meng Long sa ibaba. Pagkatapos ng insidente ay agad na humiling ang pamilya ni Meng Long na makaharap ang 4 na taong nakasama niya noong gabing iyon. Ngunit ang tugon ng mga pulis ay napakapalabok. Sinabi nilang alam nila ang mga pangalan pero hindi raw matandaan ng malinaw. Idinagdag pa nila na ang mga 4 daw na yun ay mga kilalang personalidad, mga awit o mga artista raw. Hanggang ngayon ay nananatiling lihim kung sino talaga ang mga taong yun. Wala ni isa sa kanila ang kailanman pinangalanan sa publiko. Mas lalong nagtaka ang lahat nang malaman na 12 oras lang matapos matanggap ang ulat ay isinara agad ng pulisya ang kaso. Sinabi nilang hindi ito isang krimen, ito ay simpleng aksidente lamang daw. Sa bilis ng pagkakasara ng kaso ay naggalit ang publiko. Para sa isang kamatayan na kinasasangkutan ng isang kilalang personalidad ay dapat ay masusing investigasyon ang isinagawa bago maglabas ng pahayag. Ngunit sa pagkakataong ito, tila minadali ang lahat na para bang may gustong matapos ito agad. Ang mas ikinagulat ng lahat ay ang revelasyon mula mismo sa kapatid ni Meng Long.
Ayon sa kanya ay nabanggit daw ng mga pulis sa gitna ng investigasyon na magkakaroon na lang daw ng civil compensation o bayad danyos para sa pamilya, sabay sabing ito raw ay isang aksidenteng dapat ayusin sa sibilyang paraan, hindi sa kriminal na aspeto. Sa madaling sabi ay bago pa man maisagawa ang mga pangunahing hakbang ng investigasyon, tila alam na agad ng mga otoridad kung anong klaseng kaso ito. Para bang may nakasulat ng script na susundan lamang, mabilis, sapilitan at halatang hindi profesional. Ang bilis at kakaibang kilos na ito ang lalo pang nagpasiklab ng matinding pagdududa sa publiko. Kapag masusing sinuri ang mga detalye sa lugar ng insidente, ay mapapansin ang napakaraming kakaibang bagay. Natagpuan si Menglong na nahulog mula sa isang gusaling may 5 palapag. Tinatayang nasa 49 talampakan ito ng taas at nahulog siya sa likod ng bahagi ng gusali, isang liblib na lugar na bihirang madaanan ng mga tao. Sa ganitong taas, hindi palaging agad na ikamamatay ng tao ang pagbagsak, pero sa kaso ni Menglong, agad siyang binawian ng buhay. Ayon pa sa mapagkakatiwalaang ulat ay patiwarik siyang nahulog na nagdulot ng matinding pinsala sa ulo na agad niyang ikinamatay. Kakaibang detalye ito dahil sa karamihan ng mga kaso ng pagkahulog ay bihira ang ganitong posisyon, maliban na lang kung may puwersang nagtulak sa kanya o may nangyari bago ang pagbagsak. Higit pa rito ay sa mismong bintana ng apartment ay may nakita ang mga investigador na mga bakas ng gasgas o kalmot. Palatandaan na bago siya bumagsak, posibleng nagpumiglas o lumaban siya. Mas lalo pang nakapagtataka ang bakod na bakal sa labas ng bintana ay sadyang pinutol. May espasyong sapat lang para makalusot ang isang tao. Kapag pinagdugtong-dugtong ang mga detalyeng ito ay mahirap paniwalaan na isa lang itong aksidente. Mas lumalabas na may nagplano bago pa man mangyari ang lahat. Tungkol sa misteryosong pagkamatay ni Menglong, isang kilalang manunulat sa mainland China na si Lu Bin ang naglabas ng 40 na puntos ng pagdududa na patuloy na gumigising sa kuryosidad ng publiko. Una dito ay bakit isang batang malusog na lalaki na nasa gitna pa ng kanyang pag-usbong sa karera ang biglang magpapasya na wakasan ang sariling buhay nang walang anumang senyales o babala. Oo, may mga panahon na bumaba ang kanyang kasikatan, pero bago siya pumanaw, abala siya sa paghahanda para sa kanyang comeback. May mga bagong proyekto ito, nakapirma na sa mga kontrata at plano pa nitong bumiyahe sa ibang bansa. Ibig sabihin, wala siyang malinaw na dahilan para isuko ang lahat. Ikalawa naman ay bakit sa bahay ng kaibigan nangyari ang insidente? Kung totoong plano niyang magpakamatay, karaniwan ay pipili ang tao ng lugar ng may malalim na kahulugan. Maari itong sariling bahay nila, opisina o paboritong lugar na may koneksyon sa kanilang buhay. Pero sa kaso ni Menglong, ginawa raw ito sa bahay ng ibang tao, isang lugar na halos hindi niya kilala kaya lalong hindi kapanipaniwala ang kwento. Ikatlo ay kung totoo ang kanyang intensyon, bakit 5 palapag lang ang pinili? Sa ganitong taas ay hindi magiging tiyak ang kamatayan ng isang tao. May tsansa pa ring mabuhay lalo na kung malakas at malusog ang katawan. Kaya ang pagpili ng mababang gusali ay hindi tugma sa ideya ng isang taong maingat na nagpaplano ng ganitong hakbang. Ikaapat ay ayon sa mga datos mula sa pinangyarihan, si Menglong ay bumagsak ng patiwarik. Isang detalyeng nagbibigay daan sa mga malalim pang tanong. Talaga bang siya mismo ang tumalon o may ibang kamay na sangkot sa kanyang pagbagsak? Napakahalagang detalye nito dahil sa pisikal na aspeto, magkakaiba ang resulta ng isang kusang pagtalon, aksidenteng pagkahulog at pagkakatulak o pagkakahulog dahil sa puwersa ng iba. Iba ang direksyon ng paglipad ng katawan at iba rin ang posisyon ng kanyang pagbagsak. Batay sa naging posisyon ni Menglong ng matagpuan, mas mataas ang posibilidad na siya ay itinulak o itinapon palabas kesa na siya mismo ang tumalon. Isa itong mahalagang detalye na hindi maaaring baliwalain. Panglima, ayon sa pulisya, sa araw mismo ng insidente, sabay-sabay umanong nasira ang buong sistema ng security camera sa gusali. Ang quote-unquote pagkakataong ito ang dahilan kung bakit nawala ang pinakamahalagang ebidensya. Ang tanging makakapagpaliwanag sana kung ano ang tunay na nangyari. Pang-anim ay isang araw bago ang sinasabing insidente ay aktibong pumipirma pa si Menglong ng mga bagong kontrata para sa isang commercial program. May mga plano pa siya para sa trabaho kinabukasan matapos ang party. Kung talagang desidido siyang wakasan ang kanyang buhay, bakit pa siya mag-aayos ng mga schedule at kontrata para sa hinaharap?
Ipinapakita nito na maayos at normal ang takbo ng kanyang buhay at trabaho at walang anumang indikasyong gusto niyang tapusin ito. Pangpito, wala ni isang palatandaan o pahiwatig na nagpapakita ng pagnanais niyang magpakamatay. Ayon sa kanyang mga kaibigan, katrabaho at pamilya, si Menglong ay masayahin, positibo at palaban sa mga pagsubok. Wala siyang ipinapakitang senyales ng depresyon o pagkahilig sa pananakit sa sarili. Pangwalo, bakit may malinaw na mga gasgas at bakas ng pagkakakapit sa bintana? Kung siya mismo ang tumalon, hindi dapat lalabas ang ganitong mga marka. Ang mga gasgas na iyon ay tila mga palatandaan ng isang taong nagpupumilit kumapit o lumaban bago bumagsak. Pangsyam, bakit ang bakod na bakal sa bintana ay nakita ng pinutol at may espasyong eksaktong kasya para sa isang tao lamang? Hindi ito basta-basta ang pagkasira. Malinaw na pinagplanuhan at sinukat ang laki ng hiwa. Para bang may nagplano ng isang krimen na ihanda ng maingat bago pa man ito mangyari. Ang pagiging eksakto ng laki ng hiwa ay nagpapakita na sinadya ang paghahanda na lalo pang nagpalalim sa hinalang ang pagkamatay ni Menglong ay hindi aksidente kundi bahagi ng masalimuot na sabuatan. Pangsampu ay kilalang kilala si Menglong sa pagiging malapit sa kanyang ina. Kung totoong siya mismo ang nagpasyang wakasan ng kanyang buhay, malamang ay nag-iwan siya ng sulat o mensahe para sa taong pinakamamahal niya. Ngunit wala ni isang piraso ng ganoong mensahe ang natagpuan. 11 sa mismong lugar ng insidente ay natagpuan sa bulsa ng pantalon ni Menglong ang 2 Rolex na pag-aari ng kaibigan niya. Isa itong napakakakaibang detalye. Dahil sa normal na sitwasyon, sino bang basta-basta maglalagay ng mamahaling relo sa bulsa ng ibang tao? 12 Matapos ang insidente, hindi kailanman sinuri ng mga pulis ang mga contact logs at nilalaman ng cellphone ni Menglong ng masinsinan. Sa totoo lang ay isa ito dapat sa pinakamahalagang ebidensya na makakatulong para malaman kung sino ang huling nakausap niya at ano ang pinag-usapan nila bago mangyari ang lahat. 13 Ayon sa mga pulis, 4 na kilalang mang-aawit/mga actors ang nakasama ni Menglong sa hapunan noong gabing iyon. Pero hanggang ngayon, itinago pa rin ang kanilang mga pagkakakilanlan. Walang kahit isa ang naglalakas loob na magsalita. Mas lalong nakapagtataka dahil hindi man lang sila inimbestigahan ng masinsinan ng mga otoridad. Dahil dito, mas lalong lumakas tuloy ang hinala ng publiko. 14 Sa kaso ni Menglong, mabilis na tinapos ng pulisya ang investigasyon at agad nilang sinabi na pagpapakamatay ang dahilan. Walang malalim na pagsusuri, walang malinaw na ebidensya at ang nakakagulat pa ay lahat ng online discussions tungkol sa kaso ay biglang nawala. Ang mga trending topics ay tinanggal. Ang mga posts na nagtatanong tungkol sa kanya ay binura. Ang publiko naman ay hindi maiwasang magtanong, may malakas bang puwes ang nagtatago ng katotohanan o may mas malalim bang dahilan kung bakit kailangang manahimik ang lahat? Lahat ng palatandaang ito ay malinaw na nagbubuo ng larawan na hindi aksidente ang nangyari. Kung titingnan isa-isa, pwedeng may paliwanag. Pero kapag pinagsama-sama ang bawat detalye, lumilitaw ang isang kwento na puno ng kabalintunaan, misteryo at posibleng krimen. Sa mga nagdaang araw ay may ilang video ring kumalat online. Ito'y kuha umano bago mangyari ang pagkamatay ni Menglong. Mga video na, kung totoo man, maaaring magbago ng lahat ng alam natin sa kasong ito. Nakakakilabot at nakakayanig ang laman ng mga videong ito. Sa isang kuha, makikita ang anino ng isang lalaki sa may bintana. Ito ay nagpupumiglas habang maririnig ang malakas na sigaw ng isang lalaking tila humihingi ng tulong. At ang boses na iyon, kaparehong-kapareho raw na kay Menglong. Dahil dito, marami ang naniniwalang iyon ang kanyang huling sigaw bago siya tuluyang mawala. Sa isa pang video na kinunan ng kapitbahay mula sa katapat na gusali, makikita naman ang loob ng silid kung saan nangyari ang insidente. Malabo man ang kuha pero kitang-kita ang ilang taong nagpa-party sa loob. Ang iba ay walang saplot. Ang buong eksena malayo sa isang normal na pagtitipon. Halos magmukha itong isang gabing puno ng kaguluhan at kabastusan. Mas lalo pang tumindi ang hinala ng may netizen na nakakita ng isang selfie na di umano'y kuha ng isa sa mga bisita sa party. Sa refleksyon ng suot na salamin naman ay may larawang tila may 2 taong nagpupumiglas at isa pa na parang nakatali. At ayon sa mga nakakita, ang taong iyon ay posibleng si Menglong. Malabo man,
pero sapat na yun para magtanim ng malalim na duda. Hanggang ngayon, hindi pa opisyal na napapatunayan ang mga video na yun, pero nang kumalat ang mga ito sa social media ay nagkaroon ng matinding pagkabigla. Kasabay nito ay isa-isang nawala ang mga nag-upload. Hindi lang tinanggal ang mga video kundi pati ang mga account nila ay biglang nalock. Parang may malakas na puwersang nagbubura ng katotohanan at pilit tinatago ang mga ebidensya bago pa makapagsalita ang sinuman. Dahil dito ay mas lalong nakumbinsi ang publiko na baka nga totoo ang mga video. Ang kaso ni Menglong ay hindi lang tungkol sa misteryosong pagkamatay. Inilantad din nito ang madilim na bahagi ng Chinese entertainment industry. Isang mundong puno ng party, alak at kapangyarihang nagagamit sa maling paraan. Minsan, isang kilalang paparazzi mula Taiwan ang diretsahang naghayag sa isang TV program tungkol sa ganitong mga kaganapan sa Beijing. Ayon sa kanya, malakihan daw ang mga party na to. Pinagsasama ang mga sikat na artista, manager, executive ng malalaking kumpanya at mga makakapangyarihang bisita at halos palaging may sapilitang pag-inom ng alak hanggang maparalisa. Walang pakialam kung gusto mo o hindi. Sinabi rin niya na sa mga ganitong party ay dalawang grupo ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Una, ang mga babaeng manager sa mataas na posisyon. Sila ang nagdedesisyon kung sino ang aangat o mawawala sa industriya. At ang pangalawa, ang mga makakapangyarihang lalaking may impluwensya sa ilalim ng sistema. Madalas ay may koneksyon sa pera, media at impluwensya. Sa ganitong kalakaran, ang mga baguhang artista na naghahangad lang ng pagkakataon ay madalas na uuwi sa mga sitwasyong wala silang laban. At si Menglong, maaring isa lang sa mga biktima ng ganitong madilim at mapanganib na mundo. Sa mga ganitong uri ng party, ang mga baguhang artista ay hindi lang basta dumadalo. Kadalasan, napipilitan silang maglingkod. Kailangan nilang magbuhos ng alak, umupo sa tabi ng mga bisita, mag-alok ng inumin, ay minsan pa nga ay sumunod sa mga kahilingang lumalampas sa propesyonal na hangganan. Sa ilalim ng mga kumikislap na ilaw at mamahaling bote ng alak, madalas nagaganap ang pisikal na pakikisalamuha na sobra sa naangkop na antas ng pagiging quote-unquote magkaibigan. Ang mga pagtitipong ito ay itinuturing na networking events o project meetings, ngunit sa katotohanan, madalas itong nagiging tagpuan ng mga kasunduan at transaksyong labag sa moralidad. Ang mga revelasyong ito ay tumugma sa mga kumakalat na video kaugnay ng pagkamatay ni Menglong, na lalong nagpatibay sa hinalang biktima siya ng madilim na kultura sa likod ng industriya. May mga bulong-bulungan na ang party noong gabing iyon ay isa ring ganitong uri ng pagtitipon. Ayon sa ilang teorya, maaaring tumanggi raw si Menglong na makisali sa ilang quote-unquote aktibidad o posibleng nakakita siya ng isang bagay na hindi dapat makita at doon na nagsimula ang kanyang kapahamakan. Ang ganitong ideya ay umaayon din sa matinding pahayag ng artistang si Huang Zitao sa isa niyang live stream kung saan kinondena niya ang forced drinking culture sa entertainment industry. Ayon sa kanya, "Pinaghihirapan ko ang trabaho ko, bakit kailangan ko pang makipag-inuman? Kapag hindi ba ako sumali ay ibabagsak niyo ako?" Isinalaysay pa niya ang tungkol sa isang bagong trainee na umiiyak habang sinasabing pinipilit siya ng kumpanya na sumama sa mga ganitong party. At nang tanggihan ng babae ang inumin ay sinigawan at pinahiya siya bago muling ipilit na dumalo sa susunod na gabi. Mayroon pang isang mas malalang kaso kung saan ang isang baguhan ay pinilit uminom ng sobra hanggang nagkaroon ng pagdurugo sa sikmura, ngunit hindi naglakas loob magsalita ito dahil sa takot na masira ang kanyang karera. Sa isa namang nakaraang panayam kay Menglong ay naibulalas nitong minsan ay nagduda siya kung nararapat pa bang manatili siya sa mundo ng showbiz. Ang kanyang pag-aalinlangan noon ay tila naging nakakatakot na pahiwatig ng trahedyang susunod na mangyayari. Pagputok ng balita sa kanyang pagkamatay, ang opisyal na tugon ng mga otoridad ay lalo lang nagpasidhi ng pagdududa. Noong Setyembre 11, 6:40 PM ay naglabas ng pahayag ang opisyal na account ng studio ni Menglong na nagsasabing nahulog siya mula sa gusali at naalis na raw ang posibilidad na may foul play dito. Ngunit ang pahayag ay sobrang ikli na parang
ang pilit na tugon, walang detalye ng investigasyon at tila walang respeto sa bigat ng nangyari. Mas nakakagulat pa nung ibinunyag ng kapatid ni Menglong na hindi raw iyon ang tunay na pahayag ng kanilang studio. Pinilit lang daw silang maglabas nito ng pulisya. Pagdating ng Setyembre 16, ang ina mismo ni Menglong gamit ang parehong account ay naglabas ng bagong pahayag na nagsasabing quote-unquote aksidente lamang ang nangyari, dulot ng labis na pag-inom at nanawagan sa publiko na tumigil na sa mga espekulasyon. Subalit sa halip na patahimikin ang mga tao, mas lalo nitong pinainit ang hinala. Para sa marami, kapag pilit itinatago ang katotohanan ay mas nagiging malinaw na may itinatago talaga. Maraming netizens ang napansin na ang paraan ng pagkakasulat at tono ng pahayag ng ina ni Menglong ay tila hindi tugma sa isang inang nawalan ng anak. Sa halip na puno ng dalamhati at emosyon, marami ang nagsasabing parang may nagdikta o pumilit sa kanya. Habang patuloy na kumakalat ang mga kontrobersya, nagsimula ang malawakang censorship sa mga social media platforms sa China. Libo-libong mga posts ang biglang nabura at ang Sina Weibo mismo ay nag-anunsyo ng pagtanggal ng mahigit 10,000 nilalaman at pag-lock ng mahigit 600 account dahil sa pagpapakalat ng conspiracy theories o illegal content. Ang ganitong labis na reaksyon ay nagpatibay sa paniniwala ng marami na may malaking lihim nga na tinatago sa likod ng kanyang kamatayan. Isang katotohanang hindi maaaring ilantad sa publiko. Mas nakakabahala pa na ilang mamamahayag at independent media na nagtangkang imbestigahan ang kaso ay agad ding pinatahimik, pinwersa o tinakot. Iba't ibang uri ng pressure at pagbabanta ang naranasan nila na lalo lang nagpatibay sa teoryang may makapangyarihang puwersa ngang kumikilos sa likod ng lahat. Pagkatapos ng pagkamatay ni Menglong, maging ang mga reaksyon ng mga kapwa-artista at tao sa industriya ay kapansin-pansin din. Ang aktres na si Xing Fei na minsan nang nakatrabaho ni Menglong ay nagpost na sana hindi ito totoo. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto ay nawala ang kanyang post. Ganon din ang aktor na si Gao Taiyun na nagsulat na mananatili sa alaala ang iyong ngiti, ngunit ilang sandali lang ay burado na rin ito. Ang ganitong pattern, ang pagpo-post at biglang pagbura ay malinaw na senyales ng matinding pressure sa loob ng industriya. Sa isang banda, gusto nilang ipahayag ang tunay na lungkot at pakikiramay. Pero sa kabila nito, takot silang madamay, maparusahan o ma-blacklist ng mga makakapangyarihang tao sa likod ng pangyayari. Posibleng nakakuha sila ng mga babala o signal pagkatapos mag-post, kaya agad nilang binura ang kanilang mga pahayag. Gayunpaman, may iilang naglakas loob na magsalita. Noong Setyembre 13, ang kilalang manager na si Sun Derang ay naglabas ng post na puno ng galit at pagkadismaya. Sinabi niyang napakaraming kakaibang bagay ang nakatago sa kamatayan ni Menglong. Idinagdag pa niya na itinuring niyang parang sariling anak si Menglong, kaya hindi raw niya matanggap ang ganitong kalabong misteryosong pagkamatay nito. Isang direktor naman ang nanawagan na muling buksan ang investigasyon, habang ang aktor na si Shen Xiaodong na minsan ding nakatrabaho ni Menglong ay diretsahang nagtanong sa publiko, bakit napakahirap sabihin ang totoo? Bakit napakahirap maging malinaw? Ngunit ilang oras lang ang lumipas, ang post na ito ay bigla ring natanggal. Sa puntong ito, para sa marami, ang katahimikan ng mga taong dapat nagsasalita ay may malakas pa kaysa sa anumang paliwanag. Maraming personalidad sa industriya ang patuloy na nananawagan na linawin ang kaso ni Menglong, ngunit halos lahat ng kanilang mga post ay agad binubura. May ilan ding nakakatanggap umano ng pagbabanta sa kanilang buhay na lalong nagpinta ng mas malinaw na larawan na may malaking ang puwersang pilit na tinatago ang katotohanan. Sa gitna ng lahat ng ito, nalito at nabiyak ang damdamin ng mga tagahanga ni Menglong. Sa isang banda, gusto nilang panghawakan ang alaala at dangal ng kanilang idolo. Ngunit sa kabila nito, hindi nila mapigilan ang matinding pagnanais na malaman ang katotohanan. Para sa kanila, si Menglong ay isang masipag, mabait at profesional na artista at hindi dapat mabura ang lahat ng pinaghirapan niya dahil lang sa isang misteryosong kamatayan nito.
Dahil sa tindi ng lungkot at galit, marami sa kanila ang nagsusulat online, naghahangad na ipaglaban ang ustisya at hintayin ang araw na lalabas din ang katotohanan. May ilang netizens din ang nagsabing may kakaibang mga detalye sa ilang nakaraang live streams ni Menglong. Sa isang broadcast nang biglang mag-freeze ang screen at abala ang technical team sa pag-aayos, bumabaraw ang kamay ni Menglong mula sa kanyang bibig at mahina niyang binulong na tulungan niyo ako. Napakahina ng tunog kaya walang nakarinig noon, ngunit nadiskubre ito nang muli nilang mapanood ito. Sa isa pang live stream nito ay may sinabi siyang tila walang konteksto. Ayon sa kanya, hindi maganda ang panahon ngayon, madilim ang ulap, mag-ingat kayo sa paglabas. Natutunan ko lang ang isang magic trick. Minsan, nagiging sining din ang kamatayan. Kalaunan ay may isang netizen ang pinagdugtong-dugtong ang mga salitang ito at naging tila isang madilim na tula na nagdulot ng matinding kilabot sa mga nakabasa. May iba ding nagsabing nagpapadala si Menglong ng mga tahimik na senyales ng tulong gamit ang mga galaw ng kamay na kahawig ng International SOS Signal, ngunit walang nakakapansin noon sa mga oras na yon. Dahil dito, lalo lang lumakas ang paniniwala ng publiko na ilang beses na palang sinusubukan ni Menglong na magpadala ng palihim na mensaheng siya'y nasa panganib. Sa pagpapatuloy ng mga araw ay patuloy na nananawagan ang pulisya sa publiko na tumigil na sa pagpapakalat ng mga chismis at igalang ang privacy ng namatay at lalong iwasang magdulot ng dagdag na sakit sa pamilya. Ngunit malinaw na sa ilalim ng tindi ng pressure ng publiko, mas pinili ng mga otoridad na higpitan palalo ang kontrol sa impormasyon. At sa ganitong kalakaran, malamang ang mga susunod na diskusyon tungkol dito ay unti-unting mawawala sa ilalim ng censorship. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang kwento na hindi lang basta tungkol sa pagkamatay ng isang artista, kundi isang paalala kung gaano kadilim ang mundong nasa likod ng mga kumikislap na ilaw ng showbiz. Ang aral dito ay walang kasikatan o tagumpay ang dapat ipalit sa dignidad at kalayaan mo bilang tao. At kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay i-comment mo naman kung anong oras mo ito napanood at kung saan para alam naman namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.